Welcome sa Brother's Hideout. Bro, napanood mo na ba ang John Wick 4? Merong isang advice yung kontrabida dun na si Marquis de Gramont regarding sa first and last rule of life na sinabi ng kanyang ama. Halika at pakinggan muna natin. My father used to say, how you do anything is how you do everything. Called it the first and the last rule of life. Kung papakinggan mo maigi, ang translation nito sa Tagalog ay kung paano mo gawin ang anumang bagay ay ganun ka din sa lahat ng bagay. Meaning, kung paano mo i-approach at gawa ng paraan ang isang problema na meron ka ay ganun ka din sa lahat ng gagawin mo. Ang advice ng kanyang ama ay focus sa problem solving skills at critical thinking ng isang tao, which is hindi natuturo basta-basta. Bro, napakahalaga ng advice na ito bilang isang lalaki kasi lahat ng desisyon at gagawin mo sa buhay ay may katapat na reward kapag tama ang ginawa mo o kaya naman may parusa kapag nagkamali ka. Ibig sabihin lang ay kapag may gagawin ka, pag-isipan mo muna ito maigi at huwag kang bara-bara or basta-basta gumalaw. Alamin mo din ang maaaring kakalabasan at magiging resulta ng gagawin mo. Tatandaan mo, bilang isang lalaki ay dapat ugaliin mo na ikaw ay kalmado, may prinsipyo, madiskarte at focus kung paano resolbahan ng tama ang isang problema na hinaharap mo, maliit man ito o malaki. Minsan kasi kapag may problema ang tao, walang ginagawang paraan o kaya hindi nila alam ang gagawin. Ang iba naman ay sumusuko at hinahayaan na lang. Bro, alam ko, case to case ang problema ng tao, mapa-personal, love life, pamilya o kaya naman financial na problema. Lahat ng tao ay dumadaan sa ganito or pagdadaanan yan para ikaw ay maging matibay kasi ang buhay ay susubukan talaga ang katatagan mo. Bro, tatandaan mo ito, life doesn't get easier, you just get stronger. O in Tagalog, ang buhay ay hindi dumadali, ikaw ay lumalakas o tumitibay lang talaga. Bro, bibigyan kita ng 3 actionable advice kung ano ang tamang gagawin at paano resolbahan ang mga problema na meron ka o kakaharapin mo. Una, hanapin mo o alamin mo ang root cause ng problema o saan ito nagsimula. Ano ba? Sino ba ang dahilan o ikaw ba mismo ang problema kaya nangyayari ito? Regardless kung ano man o sino man ang may kasalanan, ang buhay mo ay 100% na responsibilidad mo. Mahalaga dapat malaman mo ang pinakadahilan para makaisip ka ng tamang solusyon. Halimbawa sa financial, wala ka laging pera o kinakapos ka, ay tignan mo at alamin mo kung bakit. Saan mo ba ginagastos ang pera? Gumagawa ka ba ng paraan para makaipon at palaguin ito o lagi mo itong ginagastos sa hindi mahalagang bagay? Bro, hindi pwedeng hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo. Ang dapat mong gawin ay alamin mo agad ang sanhi ng problema para mabago mo ito agad. Pangalawa, anong resources ang kailangan mo para maresolba ang problema? Kailangan mo ba ng ibang tao? Isang bagay? May involve pa na pera o ikaw mismo kaya mo na gawa ng paraan. Dito mo na malalaman kung gaano kabilis o gaano mo katagal mareresolba ng problema mo. Depende sa resources at connection na meron ka. Kaya nga bro, mga mayayaman, mabilis nila maresolba ang kanilang mga problema kasi gumagamit sila ng tao, bagay at pera kasi meron o marami ang resources nila. Pangatlo, paano mo maiiwasan ang ganitong problema sa future o hinaharap? Bro, lahat ng problema na meron ka at kakaharapin mo ay may consequence o resulta ng direktang kapabayaan mo. Aminin mo man ito sa sarili mo o hindi. Punta ulit tayo sa problemang pinansyal. Bro, naranasan ko din na wala akong pera. Pagkasahod, pagod lang ang natira. Diyos ko, manlulumo ka na lang talaga. Pero ang ginawa ko ay hindi ako sumuko.
Hinarap ko ito at humanap at gumawa ako ng paraan at sinabi ko at nangako ako sa sarili ko na hindi na ako mawawalan ng pera. Sa sitwasyon ng ganito ay matututo kang mag-isip maigi, maging mahigpit sa sarili, maging disiplinado sa pera at talaga naman matututo kang maging mapagkumbaba. Aminin mo sa sarili mo na hindi mo pa alam lahat at huwag maging arogante. Laging buksan ang iyong isipan sa bagong matututunan. Unti-unti mong alamin at turuan ng sarili mo at doon ka magkakaroon ng wisdom o ng sarili mong karunungan at kaalaman sa buhay. Ngayon bro, nalaman mo na ang advice ng first and last rule of life na galing sa John Wick 4 at ang 3 pwede mong gawin para maresolba ng iyong problema. Pakinggan mo lang ito kung may problema ka para sa susunod ay alam mo na ang tamang diskarte, estratehiya at paraan na gagamitin mo. Kung meron kang katanungan tungkol sa video na ito ay pwede natin pag-usapan sa comment section para makatulong ako sa iyo. Salamat sa panonood at welcome sa Brother Side Out.